Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako sa talatang atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Ito po ay matatagpuan in the book of Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na do not worry. Ang talata po ay nagsasabi, therefore I tell you, do not worry about life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you by worrying add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? Do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na sa umagang ito ay ating pagbubulayan. Napakaganda po ng huling bahagi ng talata. Each day has enough trouble of its own. Bawat araw ay may sapat na problema. At sapat na yung problema na yun para sa araw na yun. Huwag mo nang dagdagan pa ang problemang yun sa pag-iisip pa ng kinabukasan. Why do we worry? Most of the time we worry because we think of the future. Pero kung ikaw ay tao na mahilig kang magplano, mahilig kang maghanda, at ikaw ay responsable, you have a tendency to worry. Kasi po ang nag-aalala lang naman lagi ay yung mga taong responsable. Hindi po ba? Yung mga taong hindi nag-iisip ng future, hindi nag-iisip ng kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay, yung mga taong umaasa lang, lagi, hindi masyado nag-aalala. Kasi po, lagi nilang iniisip, bahala na kung sino yung nagpo-provide. Hindi po ba? In a sense, that is a bad attitude, yung lagi ka nalang umaasa na meron ka namang kakayahang kumilos at magtrabaho. Yung meron kang kakayahan para mag-provide para sa sarili mo, and yet umaasa ka pa rin sa iba, hindi po ito maganda. That is a negative attitude. Pero in a sense, come to think of it, if we look at the God that we serve as our Father, who is in control and who is there for us in everything, di ba napakapayapa ng isipan na laging iisipin na hindi naman ako pababayaan ng aking amay. Hindi po ba? Napakabilis ng takbo ng buhay, mga kapatid. Napakaraming pagbabago, innovations, ang technology napakahusay sa pagkalikha, ang mga bagong kagamitan, yung mga washing machine ngayon, dipindot na lang, ilalagay mo lang, paghango mo, minsan tuyo na, no? Hindi na kailangan ng sampay, hindi na kailangan magkula, hindi na kailangan ng mga dating ginagawa, pinapalo-palo, no? Ngayon po, hindi na nabebenta, palo-palo, di ba? Yung sa damit, hindi na po kailangan yon. Ngayon po, mga kapatid, ang rice cooker, iiwanan mo na lahat ng innovations. Meron nga po recently yung pag-juice ng carrots. Po, ilalagay mo lang yung carrots. Dati, dinidiinan mo pa para ma-juice. Ngayon, automatic, pag pinatong gano'n yung buong carrots, no, hihilahin na ho niya yung pababang gano'n, diretso, paglabas po nun, juice na. Napakahusay ng teknolohiya. Yung Zoom, yung mga meetings ngayon, mga kapatid, hindi na po kailangan magsama-sama, magtipon-tipon para mag-meeting. You can do meetings online. Dati, pangarap lang ng mga batang 80s, yung napapanood mo yung Voltes 5 na yung mga Voltes team ay nag-uusap sa camera. Ngayon, realidad lahat ito.
At itong pangangaral na ito ng salita ng Diyos live, on time, real time kung tawagin, ay naririnig ninyo sa inyong mga tahanan kahit hindi niyo po ako kasama. Kahit wala ako sa Pilipinas, nasa Canada po ako, and yet, marami pong naaabot, ngayon po ay almost 36 yung nanonood sa akin, ay nakakapakinig ng salita ng Diyos through this technology. At napakahusay. Pero alam niyo po mga kapatid, kasabay sa mabilis na takbo ng buhay ay ang tendency sa mga tao na maging sobra ang busy at sobrang stress. Ano po? At stress out from trying to accomplish 1,000 things which with their own deadline. Nagkukumahog sa buhay, nagmamadali, at dahil doon, ano po, we worry. It's a very rare to find a person who is not stricken with disease of anxiousness. A lot of us, many people, are worried about what will happen next and yung papaano mapapabagal yung napakabilis na takbo ng buhay at papaano sasabay sa bilis ng takbo ng buhay. So sa binasa po nating talata sa Matthew chapter 6, binigyan po tayo rito ng ilang mga dahilan upang huwag dapat mag-alala. Pero ang pinakamaganda nating gawin ngayon, tingnan muna natin ano ba ang mga reasons why people are worrying. Reasons why we worry. Number 1, ano po? We worry, what happened? Because we are slaves to our own desires. Ano po? We worry because we are slaves to our own desires and will. Sabi po yan ng talata, we have a desires. We have our own will. And if our desires and will aren't fully met, we will be devastated. Walang kaibahan ito sa isang bata na kapag hindi mo na ibigay ang gusto, nagtatantrums, nag-iiyak, naglulupasay. Hindi po ba ganito madalas ang maraming mga tao? Nag-aalala tayo kapag yung gusto natin ay hindi na ibigay. Yeah, we all believe that we have a loving Heavenly Father who provides. Pero most of the time, kahit na alam nating may Diyos na hindi naman talaga nagpapabaya, na nangako na He will provide all our needs, we have a tendency to worry. Kapag kumukonti na yung laman ng ating pantry, kapag konti na lang ang laman ng refrigerator, kapag ang palabigasan ay malapit ng sumaya doon sa ilalim, kapag ang ating bank account ay kumukonti na ang laman, kapag may balita ng pagle-layoff sa trabaho, kapag may nararamdaman sa katawan na hindi ka nais-nais, so we have a tendency to worry. And why do we worry? Because our desire and our will is for us to always be healthy, to always be wealthy, to always have the comfort of this life. People around the world are doing anything they can and everything they can to be happy, to be in good shape, to be the kind of people or the kind of person they want them to be. Lahat ng tao gusto maging masaya, mabuhay ng mahaba, maging maligaya, maging maraming pera, matagumpay. And most of the time, aminin man natin o hindi, yun ang desire natin eh. Pero, bakit tayo nag-aalala? Kapag yung desire na yun, especially kapag naabot mo na yun, ano pa ang aabutin mo kapag naabot mo na yun? You will hunger for more desires. Halimbawa mga kapatid, nung araw, di po ba kapag nangungupahan tayo, ang una lang nating pangarap, sana makabili kami ng bahay kahit napakasimple lang. Kahit na 1 bedroom or 2 bedrooms lang, okay na sa amin yun, maligaya na kami. Pero pag nakabili na, ano pong magiging damdamin? Sana makalipat kami doon sa mas maganda, doon sa mas malaki. Nung araw mga kapatid na naglalakad ka pa lang, na nangangarap ka pa, na makabili ng kotse, di ba kahit anong kotse, basta umaandar, okay na. Pero ngayon, kumusta? Yung iba, ilan na kotse, hindi pa mapakali. Mga brand new na yung kotse, hindi pa masiyahan. Nung araw na walang makain, di po ba kahit na pandesal o kaning malamig na pinatakan ng toyo at konting mantika, katalo na.
Napakasarap na. Pero ngayon, po, steak na pinagkakakain natin, pero hindi pa tayo minsan makontento. And we worry. Po, worry is a disease. Pero kaya po itong pagtagumpayan. Because worry is a mindset. Ito po ay palatandaan na ng kakulangan natin ng pagtitiwala sa nagpo-provide. Hindi po ba? Tingnan niyo ang mga bata. Obserbahan niyo ang mga bata. They don't worry. Why? Because they rely solely on the one who provides for them. Ikaw kapatid, nung bang bata ka, nag-aalala ka, iniisip mo ba kung saan manggagaling yung kakainin mo susunod? Iniisip mo ba kung anong damit ang susuotin mo sa susunod? Iniisip mo ba kung may pambayad kayo sa kuryente? Iniisip mo ba kung mayroon tubig ang gripo? No, hindi natin iniisip yun. Madalas nga, pag nawala ng tubig, ano sigaw natin? Nay! Tay, walang tubig! Inay, walang bigas! Inay, pengin pagkain! Di ba ganun lang tayo? Every time na may pangangailangan tayo, we just shout, we ask. And the provision will come. Ngayon ang tanong, nag-worry ka ba? Hindi. No, you worry because of your looks. Habang nagbibinata, nagdadalaga, naku, may pimples na ako. Naku, paano kaya ako ganito? Oily mukha ako. Paano ba ito masosolusyonan? We worry about our haircut. We worry about our style of dressing or pagsusuot ng damit. Fashion. Kasi nabubuo na yung desire. Kapag nabubuo na yung desire, yung mga pagnanasa na yun na gusto mong mabago, then you worry. No? At minsan kulang na yung provision. Nung nagpo-provide, gusto mo na ng sarili mo at hindi na sapat sa iyo yung pantugon lang sa pangangailangan mo, hindi na yung needs, kundi yung wants. Dahil kung tutuusin naman, hindi naman tayo madalas nagwo-worry sa mga needs eh. We worry about the wants of this life. Tama? Yun po ang isa sa dahilan why we worry. Because we are slaves to our own desires and will. Amen? So, pangalawa, napunta yung pangalawa, nawala yung isa. So, nawala sa PowerPoint number 2, we worry because we are too concerned on what people will say. Yun yung pangalawa. Na tayo po ay nag-aalala kasi iniisip natin lagi kung ano yung sasabihin ng iba. Nakuha niyo po mga kapatid? We worry on what people will say. What if my spouse doesn't want this? What if my boss won't let me take this time off? Yung mga ganon. Ano po? Paano na lang pag natatanggal ako ng trabaho? Ano na sasabihin ng iba? Mahinang klase ako. Yung opinion ng ibang tao. Ano sasabihin ng kapitbahay? Ano sasabihin ni biyenan? Ano sasabihin ng mga anak? Ano sasabihin ng mga kaibigan? We worry about how we look because we are concerned on what will people say. We worry about the food that we will eat because ano na lang sasabihin ng kapitbahay pag nalaman kumakain ka pala niyan. Maging sa mga baon sa trabaho. Kapag hindi, di ba nung high school, nung nag-aaral pa tayo, pag ang baon natin di masarap, no po, sa maloob natin, sa magulang natin, kasi sabay-sabay tayong kumakain sa school eh. Yung iba hindi na kumakain, tinitiis lang hindi kumain dahil ayaw nilang ipakita yung baon nila. Nung elementary kami, nagbubugong din ako eh, no? Nung elementary. At si Aling Dena, kung ano na lang din yung mailagay na baon eh. At minsan po, pag buklat mo, naku, makikita mo. Yung mga classmate mo, sandwich, no? Sandwich, ang kakapal. Yung may bacon, may ham, may itlog, chicken sandwich. Yun po yung mga baon ng mga klasiko eh. Tapos ako po, sinangag. Tapos to yung dilis. Hindi po ba? So we worry. We worry on what will people will say. Hindi dahil sa meron kang provision. Imagine mo, ngayon po mga kapatid, yung sinangag at saka yung tindilis, lagi ko napapangarap eh. Na hinahanap-hanap ko kasi ang sarap eh, no? Pero noong bata ka pa, kapag ganun yung nasa pagkainan mo, ay ayaw mong kainin. Nagrereklamo tayo. No, we worry about what people will say.
Kumusta ka, kapatid? Concerned ka ba sa sasabihin ng iba? Pag ganun ang buhay mo, walang kwenta yon. Walang kakwenta-kwenta ang buhay na wala nang iniisip kundi yung opinion ng ibang tao. Kasi whether we like it or not, may opinion naman sila eh. Lagi silang may sasabihin. Kahit anong buti ng ginawa mo, kahit anong galing ng iyong ginawa, laging may opinion ng tao. At tandaan po natin, ang opinion dalawa lagi. It's either they are pro or against you. It's either they will approve you or they will dislike you. Kaya, kung opinion nila ang sasabihin mo, wala ka na magagawa. O opinion nila ang iintindihin mo, wala ka na magagawa. And it will make you devastated kung mamumuhay ka na ang iisipin mong lagi, ano kaya sasabihin ni ganito, ano kaya sasabihin ni ganon. Alam niyo po mga kapatid, kaya po siguro ako naging pastor hanggang ngayon, wala po akong pakialam sa sasabihin ng tao. Lagi ko pong iniisip, anong sasabihin ng Diyos sa akin. Hindi ko po sinasabing I don't care with people. I love people. I love every one of you. And I love to be in the crowd. Mahilig po. People person ako eh. Pero wala po akong pakialam kung anong opinion nila sa buhay ko, sa ministeryo ko, sa ginagawa ko. Kasi sa ganong paraan, magiging malaya ka at hindi ka magiging alipin ng pag-aalala na konting pagkakamali mo lang, sasama loob nila, konting bagay na ginawa mo, kahit in all honesty ginawa mo, ay may sasabihin silang negatibo. Pag ganun ang buhay mo, kaawa-awa ka, kapatid. Hindi ka magtatagumpay kasi pipigilan ka nito na abutin mo yung potential na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. And this is true also on leadership. Many people are afraid to stand in the front of leadership because of what people will say. Naku, ayoko, hindi naman ako perfecto eh. Tiyak, may sasabihin sila eh. Mga kapatid, kahit anong gawin mo, kahit hindi ka pumasok sa ministry o sa leadership at maupo ka lang doon sa isang tabi, may sasabihin pa rin sila sa iyo. At alam mo kung ano sasabihin nila sa iyo? Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, taga-upo ka pa lang. Hindi ba? Lagi silang may opinion. Kaya ang pinakamaganda, ano yung ipinapagawa ng Diyos Ama sa langit, at yun ang sundin natin, hindi ang opinion ng iba. Pag ganun, hindi ka mag-aalala. Pangatlo, third, we worry because we're too concerned about earthly things and not spiritual things. Dalawang bagay lang naman ang meron sa mundong ito eh. Yung spiritual at saka yung physical o yung earthly. Pero most of the time, aminin natin o hindi, anong pinag-aalalahan na natin? We worry about earthly things. Alam mo, hindi nga natatakot ang mga tao ngayon pumunta sa impyerno. No? They don't care. Sa kanila, basta wala. They deny the existence of heaven and they deny the existence of hell. Tingnan mo mga tao ngayon, namumuhay na parang walang impyerno. Nakuha niyo po? They don't care about spiritual things. And they don't care they don't even care on heaven. Kasi kung ang mga tao concerned about heaven, then papraktisin na po natin ang mamuhay ng patungo sa langit. Pero ang tao, they don't care. They care only about earthly things. Anong kakainin, anong susuotin. Yan po ang sabi ng Bible di po ba? Matthew 6:25. Ano po sabi? Jesus told people not to worry about earthly things. We worry because we are afraid God won't work things out for good. In other words, we have very little faith. Matthew 6:30. Tandaan nating lagi na ang mga bagay na kinatatakutan at pinag-aalala natin ngayon ay tatawanan lang natin paglipas ng mga panahon. Kaya hindi dapat itong katakutan, hindi dapat itong pag-alalahanan. Umasa tayo sa Diyos at magtiwala na Siya ang may kontrol. Alam nyo, it is but normal. Tao lang naman, hindi po ba? Nung tamaan po ng sakit yung misis ko, nakaupo po kami doon nandun po kami sa clinic ng doktor, nang kinonfirm ng doktor, ng family doctor namin na yung sakit ng misis ko ay cancer, na yung sakit ng misis ko ay malala at kailangan dumaan sa proseso ng chemo
therapy, dumaan sa proseso ng radiations at kung ano-ano pa. Naku po, parang gumuho yung mundo ko, no? Ang bilis, parang computer na nag-isip ng advance. Naku, paano pag namatay ang misis ko? Paano na yung mga bata? Paano na ako? Paano na yung buhay ko? Ang ganon, di ba? Ganon tayo ka-advance. Sabi nga nung iba, advance naman mag-isip. We worry. Pero alam niyo po, last year pa yon. Ngayon po, nasa recovery stage ng misis ko. At alam niyo po mga kapatid, nung nagkasakit ang misis ko, marami kaming mga positibong bagay na nadiskubre. Marami kaming learnings sa buhay na hindi sana namin natutunan kung hindi kami dumaan sa ganong klase ng sitwasyon. So why worry? God is allowing those things to happen for our learning, for the development of our character. Kaya anong dapat ikatakot? Bakit daw tayo nag-aalala? Because we are too concerned about earthly things. Ang tanong, sino bang hindi mamamatay? Sino bang hindi magkakasakit? Ano ka? Exempted? No. Lahat tayo dadaan sa mga bagay na yan. Pero ang sabi po ng Biblia, anong mapapakinabang ng tao, makamit man niya ang lahat ng nasa sanlibutan ito at mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So, we worry because of too much concern on earthly things. Bumili ka ng bagong kotse, nag-aalala ka, naku, baka magasgasan, bagong-bago. Nag-aalala ka, baka ma-flat yung gulong, baka masira, ayaw mong ipagamit. Minsan nga ayaw natin gamitin dahil baka maluma, mga kapatid. Minsan po yung ating pinag-aalalahanan, walang kabagay-bagay. Lahat ng ating worries ay earthly. Amen? No? Pangapat, we worry because we are not content. We're not satisfied. And every time we worry, and we grumble, and we complained, we are complaining about God's provision. Ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagko-complain ay sinisisi natin ang tao o ang Diyos sa sirkumstansya. Minsan, ang sarili natin sinisisi natin. Sa kawalan natin ng contentment and sa kawalan ng contentment, nag-aalala tayo. So we are not satisfied with God providing our needs. He must also provide our wants. That is our concern. Ayaw lang natin na i-provide ng Diyos yung pangangailangan. Gusto niya pati yung kapritsyo. Pati yung mga, kagustuhan ng buhay natin. And these aren't just our present wants, but our future wants also. No. Ano kayang mangyayari? Bibigay kaya ni Lord yung magandang retirement benefits? Will my investment increase? No. Lahat ng mga wants in the present and in the future. Will my children marry the right people? No, hindi lang mga ifs, if ang issue, kundi yung mga wills ng buhay natin. Will God or if God, no? Things like this are valid concerns, but they are issues which Satan makes us obsess over to the point that our minds are dwelling on these things. Sabi nga ng nanay ko, bakit ako mag-aalala sa mga bagay na wala naman akong control? Why do you worry on things that you have no control over? Is there anything that worry can add? Meron ba makakapagdagdag ng kahit ano sa buhay mo kung ikay mag-aalala? Madadagdagan ba nito ang haba ng buhay? Madadagdagan ba nito ang iyong yaman kung mag-aalala ka? Hindi po. Siguro kung makakadagdag ng growth, ng height, ang paglaki, di sana 6-footer na ako ngayon. Hindi po ba? Kung nakakagandang lalaki sana ang pag-aalala, di sana ang gwapo ko na ngayon. Di po ba? Kung meron lang nagiging effect na mabuti ang pag-aalala. And then, sana, lahat na tayo mag-alala pagising pa lang.
So ano yung mga reasons not to worry? Tingnan po natin. May mga dahilan para hindi mag-alala. No? 1. Reasons not to worry. Worrying does nothing for our situation. Matthew 6:27. And who of you by being worried can add a single hour to his life? Doesn't even God teach through nature that worrying is evil? Worry is the cause of millions of heart attacks, stroke, high blood pressures, diabetes, etc., etc. And our God does not desire us to live this way. Ayaw ng Diyos mamuhay tayo na alipin tayo ng takot, ng pag-aalala. But rather, God wants us to live with peace of the Holy Spirit filling our hearts. God even allowed physical consequences to befall those who do not trust Him. Sabi nga, kung gusto mong umiksi ang buhay mo, simulan mong maging warrior. And it will shorten your life. Pagising mo pa lang, mag-alala ka na. Pagising mo pa lang, tingnan mo ang langit. Naku, ang langit madilim, maguguno na ang mundo ngayon. Ganun ang gawin mo. Yung hindi na matatapos ang COVID na ito, hindi ka na magkakaroon ng trabaho, hihiwalayan ka na ng asawa mo, ang mga anak mo mapapariwara, wala ka nang kakainin, ganun ang lagi mong isipin. Surely, you will live a very miserable life. Kapatid, kung nag-aalala ka ngayon, tingnan mo. May control ka ba dyan sa pinag-aalalahanan mo? Do you have any control over it? Pag ang sagot ay wala, at hindi mo naman alam kung anong gagawin, edi, tigilan mo ang pag-aalala. Doon may control ka. You can choose to worry or choose to have peace of God in your heart. Kung gusto mo umiksa buhay mo, sige pa. Dagdagan mo pa. Gusto mo bibigyan pa kita ng dapat pag-alalahanan? Mamaya, pagtulog mo, hindi mo sigurado kung gigising ka bukas ng umaga. At hindi mo sigurado kung mamamatay ka kung saan ka pupunta. Yan, mag-aalala ka pala. Tama? Pero tandaan mo, merong Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na Siya ang nagbibigay ng masarap na pagtulog sa kanyang mga anak. At kung hindi ka man magising, gigising ka sa kabilang buhay sa piling ng Ama. Enough for you to be peaceful. Hindi, Pastor. Naku, maliliit pa mga anak ko. Ayoko iwanan ng mister ko. Mabababae yan pag ako'y nawala. Naku, ang dami nating alalahanin, di ba? Pero lahat ng ito, mga kapatid, wala kang kontrol. Kapag lulukohin ka kahit tumalikod ka lang, lulukohin ka. Minsan kahit nakaharap ka, lulukohin ka. Why worry? Why don't we be trusting? Pagtiwalaan natin ang ating mga asawa, magtiwala tayo sa ating kapwa. Ito ang mga dahilan kung bakit tayo nag-aalala eh. Wala tayong tiwala sa ating mga sarili. We don't have confidence on ourselves and we don't trust people and God. Ang mga taong lagi nag-aalala, yung talagang walang tiwala. Di ba yung mga bata? Hindi naman sila nag-aalala madalas eh. Kasi buong buo ang tiwala nila. Pangalawa, at panghuli. It is not God's will for us to be slaves. It is not God's will for us to be slaves. God saved us to be free and restful and not always be chasing our own will. Matthew 11:28 ang sabi po, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Tinatawag tayo ng Diyos para maging malaya, para magaang ang pasan, para bigyan ng kapahingahan. Well, the decision is yours. Ikaw na anak ng Diyos, hindi plano ng Diyos na Kristiyano ka na mamuhay ka pa sa takot at pag-aalala. Ang nais ng Diyos, bitaw mo yung pasan mo ngayon. Kung ano man yung mga bagay na inaalala mo, wala ka namang control dyan eh. Kung ano yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo, mga kapatid, kung alam nyo lang yung mga bagay na pwede kong isipin, kung ano yung mga bagay na
Pinagdadaanan din namin. Lahat ng tao meron nun. Ang misis ko, pabago-bago po at nagpa-fluctuate yung kanyang physical health. Minsan malakas, minsan mahina. Yung tatay ko, hindi na po nakakausap, meron na po siyang NGT, hindi na po nagsasalita, totally ay in a state of coma. Marami po akong pwedeng isipin. Inaalagaan pa kaya siya ng aking mga kapatid? Meron pa kaya silang pera pantugon sa pangangailangan? Ang dami. And the list goes on and on. Pero ang tanong, anong pipiliin ko? Mamuhay ng nag-aalala? O patuloy na umasa sa kapangyarihan ng Diyos? Mga kapatid, inaanyayahan po tayong kumilos, umaksyon sa mga bagay na meron tayong kontrol. Sa mga bagay na meron tayong magagawa. Kaya nga binigyan tayo ng isipan, ng karunungan sa mga pagpapasya. Pero may mga pagkakataon na mawawalan ka ng kakayahan at wala kang kontrol. And most of the time kasi, doon naman sa mga wala tayong kakayahan at wala tayong kontrol, doon tayo nag-aalala. But God is encouraging us right now to fully trust Him and surrender to Him things that we don't have any control over. Amen? Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. We have much hope because the Lord sent His Holy Spirit to dwell in us. God Himself is the dwelling that we can go and have peace with. This means that we can be delivered from disease, anxieties, and inordinate concern for our own will. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Ito ang huling hamon ng Matthew chapter na ating tinatalakay ngayon. Matthew chapter 6. Seek first the kingdom and all these things will be added unto you. Kung kayo po'y nakabiyahe na, nakasakay na ng eroplano, the next time, nasasakay uli kayo doon sa mga nagta-travel, ganito po ang gawin ninyo. Mag-request po kayo na makaupo kayo sa tabing bintana ng eroplano. Pagkatapos, kapag take off na, pagpalipad na ang eroplano, hindi naman po isinasara yung bintana. Bawal po yun. Kailangan po take off at landing, bukas yung bintana. At habang pa-take off, sumilip ka sa baba. Tingnan mo yung mundo. Yung mundong kinalalagyan mo. Habang pataas ng pataas ang eroplano, paliit ng paliit yung mundo mo. Hanggang sa paglipad, lumampas ka na sa ulap, totally, hindi mo na makita ang mundo na kung saan nandoon ka. Nakalutang ka, nasa eroplano, totally detached sa mundo na pinanggalingan mo. Physically. Alam niyo mga kapatid, di mo ba naisip na lahat ng mga bagay na most of the time pinag-aalalahanan natin nandun sa mundo sa ibaba? Baka naman, nasa langit ka na't lahat, ang inaalala mo pa rin ay yung mundo sa ibaba. Kasi yung napunta sa impyerno, ano sabi niya kay Lazaro? Nako, amang Abraham, kay Abraham pala, amang Abraham, papuntahin mo si Lazaro sa bahay ko. Kasi may mga kapatid ako nandun. Inaalala ko sila. Pag hindi sila nagbago, pag hindi sila nakinig, dito rin sila pupunta sa mainit na ito. Sabi ni Abraham, bayaan mo sila. Nandun si Moses, nandun ang mga propeta, nandun ang aking salita nakasulat sa Biblia. Pag hindi nila yung pinakinggan, hindi rin nila pakikinggan kahit ang isang patay ay mabuhay. Nakuha niyo po. Habang palipad tayo ng palipad, paangat ng paangat sa buhay pananampalataya, paliit ng paliit yung concern natin sa mundong ito. Pero hanggat ang concern natin ay nandito sa mundong ito, tandaan ninyo, you will worry and you will worry a lot. Amen? The kingdom of God is like this. If we make Christ everything to us, we will find ourselves less and less concerned
about the cares of this world. If we are single-minded, setting our main goal in life to become conformed to the image and likeness of Christ and to press into the Lord, then we will find ourselves being delivered from the obsession of our own will and cares of this world. If we trust only in the Lord, constantly breathing in the fact that not only that our Lord is in full control, but that He is always on our side, we can over the years overcome the things that we worry about. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po'y tumungo, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umaga pong ito, sa patuloy po na pag-iingat at pagpapala sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa pagpapaalala ng iyong mga salita. Marami po kaming alalahanin. Marami po sa aming mga kapatid ang nasa banig ng karamdaman. Ginugunita namin sila sa oras na ito at inilalapit po namin ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga kalagayan. Umaasa po kami, Panginoon, na hindi mo po sila bibiguin at ikaw ang patuloy na magiging kaagapay nila sa mga pasan at pangangailangan ng buhay. Ama, kilala mo po sila. Hindi man namin maisa-isa ang kanilang mga pangalan. Sila po na humihingi ng awa para sa iyong paghipo. Pwede po bang iparanas mo to sa kanila ngayon, Panginoon? Pwede po ba na tanggalin mo ang kanilang mga pag-aalala at palitan ito ng pananampalataya at pagtitiwala? Umaasa po kami sa iyo, Panginoon. Ikaw na aming malaking bato at aming manunubos. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid. Good morning po, Kuya Boyet Sanchez o Kuya Bernice Sanchez. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Umasa po kayo, Kuya Boyet. Lagi po kayong kasama sa aking panalangin. Sana po ang kagalingan ang maranasan ninyo. Good morning din po, Ate Nelia Ramos, Nanay Hilda Mendoza, Ate Ellen Gonzalez. Kasama rin po kayong lagi sa aming panalangin pamilya. Ate Myra Paredes Libertino, Brother Don Calunya at ang mga kapatiran sa Aristocrat Restaurant. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang biyaya ng Diyos ang patuloy na sumagana sa inyo. Panalangin din po para kay Tita Tessie at kay Kuya M.A. Paredes. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Magandang araw po, Ate Mirna Sapitan, Ate Lorna Limuaco, Kuya Ban, and Ate Delia Magkawas. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning, Kuya Bayani. Ang ganda naman ng iyong ipinadalang GIF, no? Yung good morning, may mga sunflower. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Eric Maines, magandang araw po. Ganon din po kay Arnold at kay Attorney Weng Arevalo at kay Inigo. Sama rin po natin sa prayers si Inigo. May God grant him a godly, healthy, long and love-filled life. Yeah, we will be Weng, constantly kasama yung pamilya nyo sa aking mga panalangin. You have been a big part of my life. Maraming salamat sa buhay ninyo mag-asawa. Lumago kayo at ang aking prayer kay Attorney Weng, bigyan siya ng wisdom sa mga pagpapasya. Siya po ay Regional Trial Court Judge ng Cavite. Pagpalain ka, Attorney Weng. Ganon din po kay Nanay Belen Olaes. Nanay Belen, nai-inspired ako sa buhay ninyo. Natutuwa po ako sa mga comments ninyo sa aming mga videos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at samahan sa inyong buhay. Ganon din po kay Marilu Reyes, kay Ate Vanji Magnaye, kay Bel Cuenca. Bel, magandang araw sa inyo dyan sa Tansanluma. Ganon din po kay Ayi Advincula. Ayi, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po si Kuya Nestor, pagpalain ng inyong sambahayan. Kay Marlon Bailon, Marlon, pagpalain ka rin ng Panginoon. I hope everything is well with you. Kay Ate Nora de los Reyes, Ate Nora, ganon din po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Miriam Galvan, magandang araw po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Larry Montillano, kay kapatid na Josephine Reyes,
At kay Kuya Franco Vallejo, Kuya Franco, kay Ate Mirna, pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong sambahayan. Kay Lily Camyalu, Lily, pagpalain ka ng Panginoon, kayong mag-asawa at ang inyong buong pamilya. Ganon din po kay Ate Agi Victa, kay Nanay Neneng Sintos, kay Ate Minda Lingan. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa, kapatid na Minda Lingan. Kay Ate Mirna Narciso, kay Ate Yoli Kerubin, kay Tita Castillo, kay Ate LV Paredes, kay Bernadette Causaren, kay Dalia Mendoza, magandang araw, kay Kuya Alvin at Ate Virgie Darapisa, pagpapala ng Panginoon ang sumainyo. Ate Emma Moniz, kumusta po? Kumusta niyo po ako? Kay Nanay Tindeng, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Vicky de Guzman and Kuya Efren de Guzman, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa inyo. Marami pong salamat sa inyong buhay. At tandaan niyo, Ate Vicky, Kuya Efren, ano man po yung mga bagay na nararanasan namin dito, tandaan po ninyong lagi po kayong kabahagi ng amin pong mga karanasan. Ganon din po kay Ate Flor de Lisa Maines, kay sino pa ba? Ate Nelia Ramos, kay Harold Barcenas, Pastor Harold Barcenas, magandang araw po. Kay Ate Marieta Puno Escupin, magandang araw po sa inyo. Kay Joe Aguila, Joe, pagpalain ka ng Panginoon, ang iyong pamilya. I hope everything is okay with you dyan sa Vancouver. Ganon din po kay Kuya Cesar Sanchez, magandang araw po Kuya Cesar. Kay Kuya Eric Maynez, kay Ate Hasmin Lucero, kay Ate Josie Monson, magandang araw po Ate Josie. Lagi ko po kayo dinadalangin, pati na po ang inyong mga pagluluto, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Ate Delia Magkawas, nabati ko na po. Kay kapatid na Ruben Manabay, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Ate Leti de Castro Purificacion, Ate Leti, magandang araw po. Kay Kuya Eddie Boy Sauler, at sa marami pang iba. Sina Ate Ading Hinido, sina Ate Marie Cruz, sina Ate Judith Advincula, si Ate Nelia Fernandez, yung po yung mga lagi pong nanonood. Yung iba po ay medyo hindi umaabot, katulad po ni Ate Telly Hernandez. Yan, magandang araw po sa inyo at marami pang iba. Yan, so happy birthday po kay Finet Roberto Ramos. Iniisip ko apelyido. Yan, sa asawa po ng aking pinsang si Oji, happy birthday Finet. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon at patuloy pang humaba ang iyong buhay. So ayan, marami pong salamat. Again, paalala, do not worry. Saan ba yun? Dito pala sa kabila. Eto. Ayan. Do not worry. Huwag po tayong mag-aalala. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.